Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbalik nitong sila Dagrawel at Veldora sa kanilang mga original sizes, kung saan nasa human form niya na rin ngayon itong si Veldora. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, parehas na nababalot ng condensed energy ang mga kamao nitong dalawang to. Ang force down ng compressed energy na ito kayang i-shatter ang kahit na anong matter na nag-e-exist sa may mundo. Kahit pa daw body parts ito na nababalot rin ng same na compressed energy. At ngayon nga, nagsimula na maglaban itong dalawa. Parang naging kickboxing ang naging final match nitong sila Veldora. Tinamaan itong si Dagrawel ng suntok ang sikmura nitong si Veldora. Habang itong si Veldora naman nakasiko sa may muka nitong si Dagrawel. Talagang nagpapalitan sila ngayon ng kanilang mga atake. At habang tumatagal, pa-intense pa ng pa-intense itong kanilang laban. Sipa sa sipa at suntok sa may suntok. Napupunta sila minsan sa may ere, then bumabalik uli sa may ground. At there are times na lumalagpas pa nga sila sa may atmosphere. Pero kahit saan mapunta itong laban nila, ganun pa rin. Hindi sila apektado ng kanilang mga environment. Ang goal daw ng bawat isa sa may dalawang ito ang ubusin ang mana ng isa't isa. Napasabi na lang itong si Ruminas na amazing daw na mangha siya sa may nangyayaring laban. Nakita niya rin na malaki nga ang naikos nito na distraction sa kanilang paligid. Pero alam naman ni Ruminas na wala kasi silang magagawa patungkol nga sa malaking distraction. Kasi hindi naman nila ma-achieve ang kapayapaan kapag wala naging sakripisyo. Imposibleng walang maging damage. Lalo na at itong si Dagrawel na God of Destruction ang nakikipaglaban. Marami ng mga naiset up ng mga barriers itong sila Ruminas para protektahan itong kanilang city. Pero unfortunately, hindi sapat itong mga barriers na ito kasi may mga nakakalusot pa rin dito ng mga malalaking damage. Ang long walls na matagal na pumoprotekta sa may city nga nila na-obliterate nung nagsalpukan ang mga kamao nitong sila Dagrawel at Veldora para ito naging hangin na nalipad bigla na walang kabigat-bigat at dahil nasira na itong wall na ito nawalan rin ng effect ang kanilang monster intrusion na preventive barrier. Tsaka ang barrier na ito designed lang para pigilan ng entry ng certain level na monsters. Siguradong hindi nito kayang pigilan ang aura ng isang true dragon o kaya naman ng Titan God. Ang natira na lang ngayon sa may barrier nila ang defense barrier na ini-activate nilang lahat gamit ang kanilang mga combined efforts. Si Xion ang nasa may core nitong barrier na ito. Inire-risk nilang lahat ang kanilang mga buhay para ma-maintain itong existence nitong barrier. Kasi ito na lang rin naman talaga ang dahilan kung bakit buhay pa rin sila hanggang ngayon. As soon as mag-collapse itong barrier na ito, kasabay sila maglalaho nito. Interruption lang. Napansin niyo ba yung ilang images natin? May mga bago tayong artworks na ginagamit, pero napakaunti pa lang. Wala kasi ako enough na cash to afford producing more of those images. Napansin ko na significantly na may improve ang quality ng videos. And for that, gusto ko sana mag-start ng konting fundraising para makapag-produce tayo ng marami. I promise you guys, noticeable ang magiging changes once na marami na tayong new images. Lalo na sa mga later volumes, kung saan napakaunti talaga ng mga available na picture ng ibang mga characters. You can message me on my Facebook page, link in the description, at tipipin ko rin sa my comment section. I will accept any amount of donation, and I'll give a shoutout katabi ng mga bagong produce na anime images dun sa mga names ng mga nagbigay. Malaking factor din ang ginagawang damage control nitong si Veldora, kaya nai-enjoy nitong barrier nitong sila Ruminas itong battle. Kaya pinuri ni Ruminas itong Storm Dragon in Silence na mukhang nag-grow naman daw pala ng konti kahit papaano itong lizard. Pinoprotektahan daw kasi sila nito in his own way. Nagtango naman dito itong si Xion in agreement. At sabi ni Xion napaka-cool daw nitong si Veldora sama. Nagsalita rin itong si Ultima na oo nga daw, iginagay daw nitong si Veldora sama itong si Dagrawel papunta sa may ibang direction tuwing aatake ito nang nakaharap sa kanila. Tumango rin dito itong si Gadra. Finally,
nakuha na ni Veldora ang praises na matagal niya nang gustong makuha. Pero unfortunately, hindi niya naririnig itong mga praises na ito kasi currently nga nasa kalagitnaan siya ng isang napaka-intense na battle. Napaisip na lang rin itong si Ruminas kung paano daw kaya nagagawa nitong si Veldora na maging relaxed pa kahit na napaka-intense nitong laban na ito. Maging itong sila Adalman at Albert wala ring masabi. Speechless sila sa may current performance nitong si Veldora. Sa sobrang intense daw ng laban na ito, suicide para kay Ruminas kapag bigla siyang napasali. Imagine, isang Demon Lord itong si Ruminas, pero pag dinamaan siya ng isang atake sa atake nitong mga ito, hindi siya makakasurvive. Napansin rin itong si Ruminas dito na nag-i-improve itong si Veldora habang naglalaban sila. Ngayon kasi, mas refined na daw ang mga atake nitong si Veldora compared nung una. Lalo palang lumalakas itong si Veldora habang nakikipaglaban siya kay Dagrawel. Mythical battle daw talaga ito na nangyayari lang once every thousands of years. Nanonood rin ngayon itong si Basara at napakomment siya. Sabi nitong si Basara, kailan pa daw naging ganito ka-skilled sa close combat itong si Veldora? Paano daw nito nagagawa na makisabay kay Dagrawel sama? Meron daw itong 3 faces at 6 na mga kamay. Napaka-unnatural daw na evenly match ngayon itong dalawa. Normal reaction lang daw ito ng mga hindi nakakakilala sa may Storm Dragon. Ngayon kasi, kakalaya lang rin itong si Basara sa pagkakasil sa kanya. Hindi niya alam na sa may loob ng labyrinth nagagawa ni Veldora ang lahat ng gusto niya in the name of training as a disguise. Medyo inaabuso niya ang kanyang power of course kasi si Veldora itong pinag-uusapan natin. Pero ginagawa rin naman daw talaga nito ang best niya bilang leader ng mga labyrinth guardians. Araw-araw pala itong si Veldora na nagte-training para i-prove ang kanyang authority sa mga naandito. Imagine, araw-araw niya nakakalaban itong si Zijon. Kailangan patunayan palagi nitong si Veldora sa may loob ng labyrinth na talagang siya ang pinakamalakas sa kanila kasi siya nga ang king of the labyrinth. Pero ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, sinong mas malakas? Si Zijon o si Veldora? Ilagay nyo ang inyong mga sagot sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.